Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata ng Mikas at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Tayo ay magsisimula sa panibagong libro at iyon po ay ang libro ng Mikas. Ang librong ito ay puro pagtatama ng mga tao. Huling binasa po natin ang librong ito ay noong 2020 pa, panahon ng pandemya. Noong panahon na yon ay ramdam po natin kung ano man ang pakiramdam na nais ipabatid ng librong ito. Dahil ang lahat ay nagkasala at nakatanggap ng pagpaparusa. At ngayon, 2025, maaaring mas mabigat ang pakiramdam natin tungkol dito matapos ang pandemya. Maaaring katulad noon, matapos maibigay ang mga propesiyang ito, ang kaharian ng Israel ay natalo ng Syria. Nangyari po ito sa panahon ni Haring Hezekiah. Makikita natin dito na ang propesiya ni Micah ay totoo. Nagkaroon din ng panahon ng revival. Kaya naman ang libro ng Micah ay libro ng propesiya. Kaya naman po sa panahon na ito, marapat din na tingnan natin ang mga propesiya dito sa paraang maaaring may mga problema na hindi pa nangyayari, ngunit maaaring maganap. Maaaring pagkatapos ng ilang panahon ay lilitaw at lilitaw pa rin ang mga problemang ito. At doon natin mapagtatanto na ang ganitong mga propesiya ay totoo. Ang background po ng librong ito nung panahon na to, si Hezekiah po ang hari sa Juda. Ito po ay ang paghahari ni Haring Hezekiah sa timog na kaharian ng Juda. Nabanggit po kung ano ang hindi ka nais-nais, lalo na sa harapan ng Diyos. Nagkaroon po ng mataas na uri ng paglilingkod, pagkatapos ay magiging masama dahil ganito po ang tao. Isang araw ay nais nating maging malapit sa Diyos, ngunit may mga pagkakataon din na ayaw po nating gawin iyon dahil ang realidad ng buhay ay napakahalaga, kung kaya naman isasantabi po natin ang ating pagsunod sa Diyos. At ganoon din po ang nangyayari sa mga panahong ito noong panahon ni Micah.
Bago ang librong ito ay ang libro ni Jonah, kung kaya naman napaka-espesyal ng librong ito. Ipinokrama ni Jonah ang kaparusahan para sa Ninive na nabanggit doon matapos ang ilang taon ay maaari silang maparusahan at mapahirapan. Kaya naman mula sa hari hanggang sa mga hayop na mayroon sila, mga ari-arian na mayroon sila, ang lahat ay humingi ng tawad. Kung kaya naman hindi natuloy ang pagpaparusa na dapat nilang matanggap. Sa panahon nito, para sa hilaga at timog na kaharian, ay nabigyan sila ng pagkakataon na humingi ng tawad sa kanilang mga pagkakasala. Ang timog na kaharian ay nakaasa sa Assyria ngunit matapos nilang bumalik sa mundo, kung kaya naman sila ay muling naparusahan. Pagkatapos ngayon ay pinadala ng Diyos si Micah upang paalalahanan ng mga taga-Israel. Ang buong librong po ito ay ipinapakita kung anong uri ng Diyos ang kanilang sinasamba. Unang bahagi ay mula verse 1 hanggang 7. Sabi sa verse 2, "Pakinggan ninyo ito mga bansa, kayong lahat na naninirahan sa buong daigdig. Ang pahayag ng Panginoong Yahweh laban sa inyo ay pakinggan. Siya ay nagsasalita buhat sa kanyang banal na templo." Ang bahaging ito, pinapakita nito na ang Diyos ay magwawagi laban sa kanumang kamalian, lalo na sa loob ng kanyang templo. Mula sa banal na templo ng Diyos ay mapagtatagumpayan niya ang bawat kamalian. Pagkatapos sa verse 3, lalabas si Yahweh mula sa kanyang dakong banal, bababa at maglalakad sa mga sagradong bundok. Ang Diyos ay bababa mula sa dakong banal. Ibig sabihin nito, ang Diyos ay umalis. Dumating ang pagkakataon na ang Diyos ay umalis sa dakong banal. At ngayon nga'y siya ay nagbabalik upang magbigay kaparusahan dahil sa kanilang mga kasalanan. Dahil naroon ang mga bansa na nais na makipag-alyansa sa bawat isa, ngunit hindi humihingi ng tulong mula sa Diyos.
mas ninais nilang makipagsabwatan sa mga iba pang mga kaharian upang maligtas. Ang Israel ay nakipag-alyansa sa ibang kaharian upang atakihin ang Assyria. Naroon ang kanilang pangamba na ang Assyria ay napakalakas, kung kaya naman ginawa nila iyon. Ang Assyria ay nakipagkasundo sa iba, ngunit hindi sila napagbigyan. Kung kaya naman bandang huli ay ninais ng Israel na makipag-alyansa sa iba at unang atakihin ang Assyria. Sinasabi ng Diyos dito na siya ay naglalakad ang Diyos ay lumabas mula sa dakong banal. Ang naging problema ay ang sa loob mismo ng templo. Ang kanilang pananampalataya, ang kalidad ng kanilang pananampalataya ang dahilan kung bakit niya nilisan ang templo. Sa sandaling yapakan niyang mga bundok, ang mga ito'y matutunaw at ang mga libis ay mabibiyak na gaya ng kandilang nadarang sa init ng apoy, gaya ng tubig na aagos mula sa burol. Para ba itong ang Mount Sinai ay bababa? Ang buong lugar na iyon ay puno ng apoy. Sabi sa verse 5, ang lahat ito ay magaganap dahil sa pagsuway ng lahi ni Jacob, dahil sa mga kasalanan ng sambahayan ni Israel. Sino ang dapat sisihin sa pag-imagsik ng Israel? Walang iba kundi ang Samaria. Sino ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Walang iba kundi ang mga taga-Jerusalem. Ang problema ay nasa Samaria. Mula sa panahon ni David ni Solomon ay nahati sa dalawa ang kaharian, at ang hari ay nangamba, nag-alala na ang mga tao ay pupunta sa Jerusalem upang sumamba. At maging ang pera, ang bawat kaloob ay mapupunta din sa Jerusalem. Ang puso ng mga tao ay maaaring pumanig lamang sa Jerusalem. Ang Diyos ay naroon din. Ngunit, gumawa pa rin sila ng mga Diyos-Diyosan upang kanilang sambahin. Pagdadahilan nila na tuwing sila ay pupunta sa Jerusalem, iyon ay napakalayo. Kung kaya naman mas pinili nilang gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at
at inisip na maaari silang sumamba at maglingkod na lamang ng mga Diyos-Diyosan doon. Pagkatapos, si Jeroboam ay naghanap ng mga hindi mula sa lipi ni Levi upang maging mga pari. Tapos, sa Jerusalem ay mayroon silang mga pagdiriwang. Kung kaya naman, ang Israel ay gumawa din ng kanilang sariling mga pagdiriwang na siya namang ikinagalit ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya naman ang orihinal na problema ay mula sa templo, ang kanilang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, ang issue ng komunidad, ng sosyedad ay nagsimula sa iglesia. Dito po natin mapagtatanto na napakaraming mga kaguluhan na nangyayari sa mundo at madalas ito ay dahil na rin sa kababayaan ng mga nasa iglesia. Kikita po natin kung anong nangyayari ngayon sa Amerika. Sa Amerika ay unti-unti po silang nagkakaroon ng kakulangan sa kanin at sa iba pang mga importanteng kayamanan, maging ng ice. Sa North Pole ay nagkakaroon ng problema pagdating sa ice, ngunit ang marami sa mga bansa ay iniisip lamang ang kanilang mga sarili. Parehong ang Russia at ang Amerika ay parehong may mga problema at may kanya-kanyang nais na gawin. Ang lahat dahil sa takot at pangamba ay hindi na nagpo-focus sa kung anong tunay na problema. Sa panahon ni Micah ay ganun din po. Bakit ang silangang bahagi ay nangamba? Yun ay dahil mas nais nila ng mas maraming pera. Pinili nilang umasa sa kaharian, sa kanilang mga kaalyansa imbes na umasa at magtiwala sa Diyos. Nagsimula siyang magkaroon ng sariling mga Diyos-Diyosan imbes na maging tapat sa Panginoon. Dito ay nakalimutan nila ang sinabi sa mga kautusan ng Diyos na hindi dapat sila lumikha ng mga Diyos-Diyosan. Ang lahat na doon
ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito ay pinapakita ng Diyos kung anuman ang sitwasyon ng Israel at ng Jerusalem. Sabi sa verse 7, madudurog ang lahat ng imahen doon, masusunog ang lahat ng ibinabayad ng mga sumasamba roon at mga Diyos-Diyosan doon ay mawasak, sapagkat ang mga ito'y bayad sa mga upahang babae ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya't iyon ay tatangayin ng kanilang mga kaaway. Ang mga Diyos-Diyosan ay masisira at ang buong konsepto nito ay nahalintulad sa pagkakaroon ng upahang babae. Kung ibig sabihin, ipinapakita dito ng Diyos na ang pagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan ay may halintulad sa pagkakaroon ng kalaguyo. Tulad ng kung paanong ang Israel ay naghanap ng iba nilang Diyos imbes na sumamba sa tunay na Diyos. Dito ay pinapakita din po ang baluktot na kaisipan na hanggat mayroon kang pera ay magkakaroon ka ng mabuting relasyon. Naroon ang pagpapakita ng kanilang higit na pag-asa sa pera. Na tila ba sapat na sa kanilang magkaroon ng Diyos-Diyosan imbes na humarap sa totoong Diyos. Ang lahat ng mayroon sa kahariang iyon ay puro panggagaya lamang, ginayang selebrasyon, ginayang Diyos-Diyosan. Ngunit kanila pa ring ipinapalabas na iyon ang Diyos. Para sa kanila, para sa kaharian na iyon ay mas naging mahalaga ang pera. Naroon na tinawag siya ng Diyos upang maging hari, ngunit ganito ang kanyang ginagawa. Kung kaya naman si Micah ay nagbabala na ang kanilang ginagawa ay tila pagkakaroon ng upahang babae. Naway tulungan po tayo ng Diyos, lalo na sa pagsisiyasat ng ating original na pinanggalingan ng atin pong relasyon sa Diyos. Naway makita po natin kung ano ba nga ba ang uri ng relasyon na mayroon tayo sa Kanya. Na tayo ba ay sumasamba sa Kanya dahil lamang sa benepisyo na maaaring matanggap o sinasamba natin siya dahil sa nais nating makipag-ugnayan sa Kanya. Verse 8 to 16, ito po ay tungkol sa Samaria at Israel. So verse 8, ang kausap naman dito ay ang Judah. Sa bahaging ito ay pinapakita na dapat lisanin ang mundo at ang kultura nito upang makatanggap ng kagalingan.
Naniniwala ako na dito ay mayroong tila propesiya. Verse 9, sapagkat ang sugat ng Samaria hindi nagagaling, ito rin ay kakalat sa buong Juda, papasok sa pinto ng Jerusalem na tirahan ng aking bayang pinili. Para sa kahariang iyon, para sa isang kaharian, naroon ng Jerusalem, ngunit doon din ay mayroong problema. Hindi po ito katulad ng problema sa Israel sa pagkakaroon ng tila upahang babae, ngunit ang problema naman sa kanila ay makikita po natin sa verse 9. Sapagkat ang sugat ng Samaria ay hindi gagaling, ito rin ay kakalat sa buong Juda, papasok sa pinto ng Jerusalem na tirahan ng aking bayang pinili. Ang problema, ang salot ay nakarating na sa Juda, nakarating na sa Jerusalem. Ang timog na kaharian ay nagkaroon ng problema dahil na rin sa impluwensya ng hilagang kaharian. Ang timog na kaharian ay hindi naging maingat pagdating sa kanilang pakikipag-alyansa, pakikipagkaibigan sa hilagang kaharian, kung kaya naman sila man din ay naimpluwensyahan. Sabi sa verse 10, huwag ninyong ibalita sa gat ang ating pagkatalo, huwag ninyong ipapakita sa kanya ang inyong pagtangis sa bayan ng Afra, kayo maglupasay. Ang ibig sabihin po ng Beth Ofra ay syudad ng alikabok. Sa panahon po natin ngayon, halimbawa, Diamond Hill. Meron pong lugar na Diamond Hill dito sa Hong Kong. Sa Diamond Hill ay kinuha ang kayamanan doon. Ito ay para mas maunawaan po natin kung ano man ang sinasabi sa Biblia. Pagkatapos sa North Point ay magkakaroon ng kaguluhan. Ano ang nais kong ipaalam sa inyo? Ito ay dahil ang
Ang Jerusalem ay hindi naglagay ng hangganan o kaya boundary, lalo na sa kanilang ugnayan sa Assyria. Ibig sabihin, kung ano man pong uri ng mga relasyon na atin pong ugnayan na mayroon po tayo sa iba, iyon po ay mahalaga. Si Jesus man ay nakikipagkaibigan sa mga kasalanan, ngunit hindi siya nagkakasala dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Ngunit may mga pagkakataon na sa ating pagkikipag-ugnayan ay nawawalan po tayo ng tunay na hangganan. At ganito din po ang nangyari sa Jerusalem, na hindi sila naglagay ng nararapat na hangganan sa kanilang pakikipag-ugnayan sa hilagang kaharian, kung kaya naman sila man din ay naapektuhan. Naging dahilan ito upang magkasala din ang timog na kaharian. Dapat po na bandang huli ay dapat pa rin po na umaasa tayo sa Diyos, dahil atin pong maunawaan at ating mapagtatanto na marami din po tayo mga problema na kailangang harapin at kailangan natin ang gabay ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at tumugon sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit.
Panginoon, aming hinihiling na naway pagkalooban mo kami ng mas malalim at naway tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa iyo. Sa amin pong pagbabasa ng libro ng Mikas, atin pong siyasatin ang atin pong ugnayan sa Diyos, lalo na sa pagbabasa ng verse 3. Sabi po doon, the Lord is coming, lalabas si Yahweh mula sa kanyang dakong banal, bababa at maglalakad sa mga sagradong bundok. Siya ay bumaba upang parusahan ang mundo dahil sa kanilang mga pagkakasala. Ngayon, sa atin pong pananalangin, naway balikan po natin, siyasatin natin ang uri ng ugnayan na mayroon tayo sa Diyos. Panginoon, madalas, pakiramdam namin na nakikipag-ugnayan lamang kami sa iyo dahil sa benepisyo na maaaring matanggap mula sa iyo. Maraming bagay, O Diyos, na nais kong masolusyonan mo sa aking buhay, mga bagay na nais ko na tugunan mo. Ngunit ang katanungan ay kung tunay pa ba ang aking pagnanais na mas makilala ka. Na may mga pagkakataon na para bang ang gusto ko ay ang makatanggap lamang mula sa iyo. Panginoon, naway magliwanag ka sa amin pong mga buhay upang aming maunawaan ang nararapat naming ugnayan sa iyo. Maaring sa aking paglilingkod o sa aking pagdalo ng pang-umagang debosyon, may mga pagkakataon na hindi ako nakipag-ugnayan ng tama. May mga pagkakataon na ako ay natatakot na baka pag hindi ako dumulog sa iyo ay hindi ako makakatanggap ng biyaya. Panginoon, naway mangusap ka sa aking buhay. Panginoon, naway patawarin mo ang kakulangan ko at ang kakulangan ng aking buhay, na sa aking pakikipag-ugnayan sa iyo madalas ay puro lamang tungkol sa akin. Mga kapatid, sa ating pananalangin, ating isipin kung gaano na ba tayo kalapit o kaya kalayo sa Diyos. Halimbawa, sa iyong pagdalo ng umagang debosyon, may mga taong mas gustong manatili sa likod o kaya sa iba't maupo sa harap. May mga iba na nais na lamang makinig online.
Ito ay pisikal na distansya natin mula sa Panginoon. Ngunit gaano nga ba tayo kalapit o kaya'y kalayo sa Diyos? Panginoon, naway tumulog ka sa lugar na ito at tulungan kami upang makita namin ang tunay na distansya namin mula sa iyo. At kung ang distansya bang ito ay komportable para sa iyo. Kung pakiramdam mo ay hindi pa ito sapat at nais mong mas maging malapit pa sa Diyos, maaari mong buksan ang iyong mga bibig at sabihin sa Kanya na nais mong dumulog at mas lalo pang lumapit sa Kanya. Siya ay matutuwa at buong pananabik na lalapit sa iyo. Panginoon, ang nais ko lamang ay ang ibigin ka. Panginoon, tulungan mo ko na mag-focus lamang sa iyo. May mga pagkakataon na nais ko lamang dumulog dahil sa responsibilidad, dahil sa aking paglilingkod, at tinitingnan ko lamang ito bilang responsibilidad. Ngunit o Diyos, sa aking puso, ramdam ko na ako ay tila lumalayo sa iyo. Panginoon, naway tulungan mo ako. Panginoon, inaamin ko na sa aking puso naroon ang kapaguran. Panginoon, tulungan mo ako na magkaroon ng mas malalim na pananabik sa iyo at nang makilala ka pa ng mas malalim. Na hindi lamang po ako masisiyahan sa kakaunting bagay na mayroon ako. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, hayaan mong tulungan mo ako na makita kung gaano ka kabuti. Tulungan mo ako na mag-focus sa iyo. Panginoon, baguhin mo ang aking buhay. Panginoon, naway masiyahan ako lalo na maging sa proseso ng aking pagkilala sa iyo. Panginoon, magliwanag ka sa aking buhay, na sa aking pakikipag-ugnayan sa iyo. May mga pagkakataon na ang nais ko lamang ay makatanggap ng benepisyo mula sa iyo, proteksyon mula sa iyo, pagpapala mula sa iyo. Panginoon, tulungan mo ko na siyasatin ang aking puso. May mga pagkakataon na sa pag-aakala ko na
dumulog lamang sa'yo. Ngunit may mga pagkakataon na ang nais ko lamang talaga ay ang biyaya. Panginoon, ako ay puno ng kakasakiman, puno ng takot. Dahil matagal na akong nakakakilala sa iyo, O Diyos, kung kaya naman naging tradisyon na lamang ang aking pagdulog sa iyo. Ngunit maraming salamat, O Diyos, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na humingi ng tawad sa iyo. Naway tanggalin mo, O Diyos, ang bawat balakid na nagiging dahilan upang hindi ako makadulog sa iyo at makalapit sa iyo. Panginoon, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at ng iyong pag-ibig na ako ay makakabalik, na dahil lamang sa iyong pag-ibig kung kaya ako ay mapapatawad. Panginoon, tulungan mo ako na mas maging malapit pa sa iyo. Tulungan mo ako, Diyos, na mas tumulog sa iyo at mas mahalin ka pa, na maging ang aking puso na napakalamig pagdating sa pag-ibig sa iyo ay maibalik. Tulungan mo ako na maging simple at maging dalisay muli. Purihin po natin ang Diyos at sabihin natin sa Kanya kung gaano natin siya kamahal. Panginoon, nais naming ibuhos ang aming pag-ibig sa iyo. Ikaw ang Diyos na aming pupurihin at aming sasambahin. Panginoon, nais ka naming purihin. Panginoon Jesus, nais ka naming ibigin sa aming buhay sa bawat araw po ng aming buhay. Nais namin magkaroon ng maayos na ugnayan sa iyo. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon. Panginoon, naway tulungan mo kami. Tulungan mo kami na magkaroon ng puso na handang sumunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na sa aming paghingi ng tawad, aming maunawaan na mayroong itong kalakip na sa aming paghingi ng tawad, naroon ang kapatawaran. Panginoon, kami ay dumadaing sa iyo. May mga pagkakataon, O Diyos, na sa tuwing kami ay dumudulog sa iyo, maging sa mga bansa na nais mong pagpalain, ay wala kaming pakiramdam, ngunit tulungan mo kami, O Diyos.
at hindi lamang namin ito babaliwalain. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at umiiyak sa iyo. Bigyan mo kami ng puso na handa. Puso na handang humingi ng kapatawaran, handang manalangin, handang makinig sa iyo. Mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay at tayo po ay manalangin sa Diyos na sa ating simbahan, sa ating mga cell group, tayo ay tumulog sa Diyos. Sa mga cell leader, inyo pong ipagpanalangin ang inyong mga cell member at naway tulungan sila ng Diyos na makabalik sa Kanya. Naway makita ng lahat ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Atin pong ipanalangin ang susunod na henerasyon sa atin, lalo na kung sila ay ikalawang henerasyon ng mga Kristiyano, maaring may mga pagkakataon na pakiramdam nila hindi na sila magkakaroon pa ng mas maigi pang relasyon sa Diyos, ngunit naway tulungan sila ng Panginoon. Panginoon, kami ay umadaing sa iyo. Panginoon, nais namin ang iyong presensya, naway tulungan mo kami, O Diyos. Tayo po ay higit na manalangin. Sabihin natin, O Diyos, naway dumulog ka sa aming presensya. Naway ibalik mo, O Diyos, lalo na ang puso ng mga sumusunod na henerasyon at nang makapanumbalik sa iyo. Panginoon, ang nais namin ang iyong awang, iyong habag at bayaya. Panginoon, may mga pagkakataon na sa tingin namin ang sumusunod na henerasyon ay hindi nakikinig, ngunit kung tutusin kami man din, Panginoon, ay hindi marunong makinig sa iyo. Kaya naman, O Diyos, naway patawarin mo kami, naway tulungan mo kami, at tulungan mo kami, O Diyos, na magministeryo sa aming mga cell members, sa mga sumusunod na henerasyon,
Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga pandinig, buksan mo, O Diyos, ang pandinig ng aming mga sumusunod na henerasyon ng kanilang mga puso upang kami ay laging mapaalalahanan mo. Banal na Espiritu, naway yanigin mo ang aming mga puso. Ayaw namin, O Diyos, na mga susunod na henerasyon ay mawala lalo na sa iyong presensya. Panginoon, kailangan namin ang iyong habag at biyaya. Naway patuloy itong dumaloy sa mga sumusunod na henerasyon. Panginoon, ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Ikaw ay Diyos ng kadakilaan. Kung ang nais namin, O Diyos, ay ang makapanumbalik ang lahat sa iyo. Panginoon, sinasabi namin ngayon na kami ay handang makinig, kami ay handang manumbalik. Panginoon, bigyan mo kami ng tengang marunong makinig. Sa mga pagkakataong ito, may mga pagkakataon na sinasabi namin sa aming mga anak, sa mga sumusunod na henerasyon, na hindi sila nakikinig. Ngunit kami man din, O Diyos, ay hindi nakikinig. Kung tutuusin, O Diyos, kami ang problema. Ngunit ngayon, O Diyos, narito kami, tumudulog sa iyo, ipinapanalangan din ang aming mga sarili. Ikaw, O Diyos, ang siyang nais namin. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Sa iyong sinasabi sa iyong Biblia, sinasabi ng mga propeta. Dahil dito ay namimighati ako, tatangis, lalakad akong hubad at nakayapak. Mananaghoy akong gaya ng mga asong gubat at mananangis na tulad ng mga kuwago. Tulad ng sinabi ng iyong propeta, naway ang emosyon na ito ay mapunta din sa aming mga puso. Amin pong idinadalangin ang iyong banal na templo. Dahil ikaw, O Diyos, ay umalis din maging sa iyong templo dahil sa labis na kasalanan ng iyong mga tao, ngunit ikaw ay nagbalik. Ngayon, O Diyos, kami man din ay narito. Naway siya sa atin mo, O Diyos, ang kondisyon na mayroon kami, ang kondisyon ng iglesia na kinabibilangan namin. Nakita namin, O Diyos, sa Europe, nagsimula ang maraming mga revival, ngunit ngayon maraming iglesia doon ay naging museo na lamang, o kaya ay naging lugar na lamang ng pagtitipon para sa mga kulto. Panginoon, ito ay nakakalungkot na pangyayari. Maging sa Asia, Panginoon, sa loob ng iglesia ay naroon ang maraming mga argumento, mga pag-aaway, mga chismis, mga kaguluhan. Alam namin, O Diyos, na mga iglesyang ito ay nagkakaroon ng problema. Ngunit, O Diyos, wala kang katulad. Panginoon, madalas kami ay nananalangin. At ngayon nga, O Diyos, ay patuloy kaming nananalangin. Naway tignan mo, O Diyos, ang iyong iglesia, ang 611, ang lahat ng mga branch churches nito, ang lahat ng iglesia sa buong daigdig. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na katulad ng sa propeta. Tulungan mo kami, O Diyos, na makapanumbalik sa iyo. Panginoon, kami ay narito na dumadaing, nananaghoy para sa iyong iglesia, para sa aming mga bansa, para sa aming mga kapatiran. Panginoon, narito kami na nananalangin sa iyo. Panginoon, naway kahabagan mo kami. Panginoon, kami man din ay narito na tumatayo bilang kinatawan ng iglesia. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng puso ng tulad sa propeta. Magkaroon ng perspektibo ng isang propeta. Naway magkaroon kami ng kalakasan tulad ng isang propeta. Na kami ay matapang na magproproklama ng iyong mga salita, ng iyong mga pagtuturo, upang magkaroon ng pagbabago sa aming komunidad, sa bawat kaharian, magkaroon ng pagbabago sa kinabibilangan namin. Mga kapatid, ating pong itaas ang ating mga kamay. Tayo pa ay tumindig bilang kinatawan ng iglesia. Tayo pa ay manalangin
para sa milagro, para sa Europa, para sa Asia, para sa iba't ibang mga bansa. Sinabi ng Diyos ng Israel ay nagkaroon ng problema, ang Judah ay nagkaroon ng problema, ang Samaria nagkaroon ng problema, ang Assyria nagkaroon ng problema. Sa panahon natin ngayon, ang maraming mga bansa ay nagkakaroon din ng mga problema. Naniniwala ako na sa ating pananalangin, ang bawat kaguluhan ay magkakaroon ng kapayapaan. Naway maunawaan ng bawat bansang ito ang puso ng Diyos at maunawaan ng mga bansang ito ang kalooban niya. Panginoon, ang lahat ng mga bansa ay nasa iyong mga kamay. Ang China, ang Asia, ang Amerika, ang Europa, ang bawat gobyerno, Panginoon, ay nasa iyong mga kamay. Panginoon, naway pangunahan mo ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang pagdedesisyon, ang kanilang mga aksyon. Panginoon, narito kami nagpapakumbaba sa iyo. Naway basbasan mo kami, O Diyos. Panginoon, naway tingnan mo kami upang malaman namin, O Diyos, kung paano nga ba tunay na humarap sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay nais kong pagpalain ng bawat isa sa atin na tayo ay mamumuhay para sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay nais ko kayong pagpalain na sa tuwing kayo ay nakikita ng iba, kanilang makikita na tunay ngang walang katulad ang Diyos, na ang kalakasan na nagmumula sa iyo sa Panginoon, ang hustisya at ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay makikita sa inyong mga buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon.